Pagdating pa lang sa lugar, nagpakitang gilas agad si Baihu sa pamamagitan ng isang maringal at malakas na ungol ng hari ng kagubatan. Kahit pa ang lungsod na ito sa Australia ay naunahan ng sakupin ng mga mutated beast na kasama ng Oshang, hindi ito naging dahilan para mag-atubili siyang makipagbanggaan. Ang mga nasa kabilang panig ay gumagalaw ng sama-sama, kaya napakabangis nila. Para harapin ang ganito karaming kalaban, hindi maaaring gumamit ng pisikal na atake. Ibinuka ni Baihu ng malaki ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang maningning na sinag ng Ling Power, na nagliwanag sa konsensya ng mga kalabang hayop, ngunit nakalimutan niyang mga mutated beast sila, saan sila kukuha ng konsensya. Kaya sa pagkakataong ito, pinuksa na lang ni Baihu ang maingay na grupong ito, pinaglaho sila agad-agad. Isang kung anong halimaw ang nakatakas mula sa mga nasa pampang at mabilis na sumugod kay Baihu, ang mga pangil ay puno ng laway. Gutom na gutom ka ba? Gustong-gusto mo ba ng laman ng tigre? Nagpapakawala pa siya ng skill mula sa bibig kaya hindi niya naisara agad para dumpensa. Nainis dahil naantala ang kanyang grand opening, ginamit niya ang kanyang buntot na parang 1,000 tonelada ang bigat at inihampas sa walang modong mutated beast. Dumaan ito sa lalamunan nito, humingi ng 3,000 litrong malapot na syrup. Sa susunod mong buhay, huwag kang sisingit sa bida, ha? Nang makita ng Oshang na ang kanyang mga tauhan ay pinapatay sa kaliwat kanan, mabilis niyang ipinadala ang kanyang mga berdeng galame para tumulong. Dahil sa pagkakaiba sa laki at napapalibutan pa siya sa loob ng teritoryong kagagawa pa lamang niya, biglang nalito si Baihu. Ang kanyang malalapad na pakpak ay hindi alam kung lilipad ba paitaas o gagamit ng skill na tumatakas. Sakto naman, narinig niya ang sigaw ni Jiu Xian, Flame Fist. Nakita ang kamao ng panda na nagliliyab sa apoy na kanyang katangian. Sakto sa senyales, kapatid. Nandito na ako para iligtas ka. Si Jiu Xian, kahit maliit, ay sumuntok at nag-iwan ng napakalaking yupi sa mukha ng Oshang. Nawala ng balanse ang mutated beast at tumamba paatras. Ang dami niyang galame, ngunit sa mga sandaling ito, hindi niya napanatili ang balanse. Ang malaki niyang katawan ay bumagsak sa mga gusali sa likuran. Dito makikita na si Jiu Xian ngayon ay hindi lang gwapo, kundi mas malakas pa kaysa dati. Humaharap sa mutated beast na nagpahirap sa kanya noon, nag-aapoy si Jiu Xian na parang bolang apoy, malakas na nagpahayag, sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo. Kung sino ang matalo, magiging aso. Ngunit ano ang lalabas kung paghahaluin ang aso at panda? Tiyak na hindi maaaring matalo si Jiu Xian. Win! 2 pares ng binti ang lumitaw sa paningin ni Baihu. Isa roon ay may kulay abong balahibo. Akala niya, ang mga kapatid niyang Qinglang, Tanlang Asher Wolves, ang dumating para tumulong. Ngunit nang tingnan niya pataas, hindi pala. Sino ito? Saang palengke galing ito at mukhang siga? Isang grupo ng mutated beast, mula sa ibon, unggoy, hanggang sa gagamba at mga hayop na may 4 na paa na mahirap pangalanan, ang nakangisi sa kanilang dalawa. Sa dami ng langgam, pati elepante na papatay sa katagalan, paano pa kaya ang isang katamtamang laking tigre at si Jiu Xian na kasing liit ng lollipop? Bukod sa hindi matangkad, walang tatalo sa pagiging mainitin ng ulo niya. Kinuyam ni Jiu Xian ang kanyang kamao, naiinis. Hindi ko inaasahang ganito karami ang lilito. Naakit ba sila rito ng amoy ng dugo ng tao? Ang dami nila, bakit wala pa ang mga kakampi natin? Kasasabi pa lang niya, isang bitak sa kalawakan ang lumitaw kasabay ng isang malakas na tunog sa dulo ng abot tanaw. Mula roon, lumipad ang ilang talulot ng bulaklak na may halong balahibo, nahuhulog ng marahan. Tunay ngang isang napakang-granding entrance. Ang mga kapatid mula sa kumpanyang multi-lahi, Misty Great Mountain, ay maringal na lumitaw ng lumawak ang bitak. Nangunguna si Jiu Wei, taas noo, napakaastig. Ang inang gagamba ay naipasok lamang ang ilang pares ng paa, masyadong malaki ang espasyong kailangan ng maraming paa, kaya walang reklamo. Sa grupong ito, ang maingay na ice bear ay paglabas pa lang ay sumigaw na, nasaan? Sinong kalaban? Hali kayo rito, magpalakasan tayo. Si third brother ni Yumao ay nagbingi-bingihan. Kung sino ang makabangga ko, siya ang lulutuin ko. Hilaw o luto, depende sa mood. Ayon sa utos ng kanilang Big Sis, Jiu Wei, patayin silang lahat. Mukhang ang labanang ito, combat, kung walang isang panig na ganap na mamamatay, ay mahirap malaman ang kahihinatnan. Pos muna sa matinding labanan, baka ang mga bagong gising ay hindi makasabay.
Rewind muna natin ang oras pabalik ng 2 araw sa Misty Great Mountain para ipaliwanag kung bakit tumakbo ang mga mutated beast papuntang Australia para magligtas ng tao. Noong mga oras na iyon, kakaunti na lamang ang liwanag ng Ling Power, pampakulay na lang ng balat, wala nang gaanong epekto. Ang kawan ng mutated beast ay tapos na sa kanilang proseso ng pagsasanay, nakapila ng mahaba, nakikinig kay Yuziyo na nagpapaliwanag, ang Ling Power Tide ay magtatapos sa loob ng ilang oras. Nakatulog na kayo ng mahimbing, ngayon, magbibigay na si boss ng gawain sa inyo, mga kong, alaga, minamahal. Walang paligoy-ligoy, inanunsyo niya sa kanila, susunod, pupunta tayo sa Australia. Ito ang 3 beses na maglulunsad tayo ng kabuoang digmaan, pagkatapos ng laban sa sangkatauhan at sa Oceang. Kahit ang kalaban ay pamilyar at hindi pamilyar, kailangang ipaalala ni Yuziyo sa kanila, sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang ating kalaban ay mas malakas kaysa dati. Prangka rin niyang sinabi sa kanila ang kahihinatnan ng digmaan na walang atrasan, kung matatalo tayo sa labanang ito, maglalaho tayo sa mundong ito. Kaya naman, kailangan nating isantabi ang lahat ng posibleng kahihinatnan, kailangan nating manalo sa digmaang ito. Maikli, malaman, at napakakumbinsido. Sino mang hindi lalaban ng buong lakas ay huwag nang umasang makakabalik pa, at baka mapaalis pa ni Yuziyo. Ang mga pagsubok sa labas ay walang awang dudurog sa kanila. Ang lahat ng kapatid sa Misty Great Mountain ay sabay-sabay na umungol ng mahaba, mga sigaw na nagpapahayag ng pagsang-ayon. Bawat isa ay puno ng diwa, handang patayin ang sino mang gagawa ng kalokohan. Pagkatapos palakasin ng morale, nagpatuloy si Yuziyo, susunod, bubuksan ko ang mga dimensyon. Kusa kayong pumasok sa katumbas na dimensyon. Pagkatapos, dadalhin ko kayo mula sa kawalan ng mabilis patungong Australia. May nakapansin ba na ang pasukan sa mga dimensyon ni Yuziyo ay lumawak na ng 100 beses kumpara sa simula? Humigop sila ng Ling Power hanggang mabusog, lumawak ang espasyo hanggang sa puntong kapag tumayo ka sa pasukan, hindi mo na malalaman kung gaano ito kalawak. Ang mga mutated beast ay maayos na pumila papasok sa mga dimensyong na kategorya ayon sa kanilang elemento, tahimik na naghihintay ng kanilang pagkakataon na dalhin sa larangan ng digmaan. Gabi sa Australia, madilim ang kalangitan, walang artipisyal na ilaw ang nakasindi. Tanging liwanag lamang mula sa naglalagablab na apoy na kumakalat sa ilang hanay ng mga bahay ang makikita, malabong nagpapakita ng anyo ng lungsod. Sa hangin, tanging ang lag-itik ng apoy ang maririnig. Walang tunog ng labanan, dahil sa mga sandaling ito, oras na para bilangin ang mga patay, amuyin kung may natitira pang buhay ang kalaban para tuluyang puksain. Si Jiu Wei ay paikat-ikot ang kanyang maningning na mga buntot sa ibabaw ng patay na Oceang. Ang bibig nito ay nakabuka ng malalim na parang hukay, ngunit wala nang natatakot dito. Ang anino ng nakatalukbong na si Jiu Xian ay lumilipad sa itaas. Sa ibaba naman ay ang mga mutated beast na kasama ng Oceang, sa mga sandaling ito, kung hindi man patay ay naghihingalo na. Makapalang alikabok, kung sino ang makalanghap, bahala na sila. Lumapit si Qinggang sa lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking bato, na nakayuko na pala, hindi malaman kung kailan. Si Qinggang pala iyon. Sa kanyang kamay ay mahigpit pa ring hawak ang tubo bilang armas para protektahan ang buhay. Patay na kaya siya? Nang marinig ang mga yabag na papalapit, hindi man lang siya nag-angat ng ulo para tingnan. Tiningnan ni Qinggang ang mga mantsa ng dugo sa katawan nito at napagtanto, patay na. Masyadong maraming dugo ang nawala, kaya malamang namatay na siya bago pa dumilim. Hindi alam ni Qinggang ang pangarap ng lalaking iyon na tumawag sa lahat ng Buddha ng 10 direksyon ngunit marahil sa mga oras na ito, ang kanyang kaluluwa sa itaas ay masayang nakikipagtipon muli sa kanyang anak na babae, matapos magkaroon ng matagumpay na tagapaghiganti para sa kanya. Si Jiu Wei ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, wala siyang pakialam sa mga tao. Mahinahon lamang niyang sinabi sa kanyang mga tauhan, lahat ng halimaw dito ay nalinis na. Sumulong na tayo sa susunod na lokasyon. Mula sa kawalan, tumusok pababa ang mga ugat ng Divine Tree, mukhang nakakatakot na parang mga galamay ng alien na pugita. Ikinaway niya ito na parang kamakaway sa mga bata, pagkatapos ay bawat ugat ay dumampot ng 1 o 2 mutated beast, binuhat sila pataas at itinago kung saan. Isa sa mga dimensyon na humahati sa kalangitan ay medyo malaki, kitang-kita ang katawan ng Divine Tree na mausisang nakatingin pababa sa sitwasyon ng labanan. Hindi ko inaasahan na kaya pala nilang mag-isang puksain ang Oceang.
Bilang kanilang pinuno, napaka-proud ko. Lumaki na talaga ng husto ang mga bata. Ngayon, kahit ipaubaya ko na sa kanila ang lahat, wala nang problema. Nang ang mga mutated beast ay nailipat na sa mga larangan ng digmaan sa Australia, natuklasan ng Huaxia Federation ang isang malubhang pagbaba sa dami ng Ling power sa kanilang lugar. Agad silang nagpatawag ng agarang pulong na may pag-aalala, nagsimula sa pangungusap, ang mutated beast tree ay naglaho na. Ang hamog sa Misty Great Mountain ay ganap nang nawala. Ang reconnaissance team ay wala ring natagpo ang anumang malakas na mutated beast. Ang pinuno na may guhit na uniforme ay kagagaling lang sa pulong ng UN, hindi pa nakakapagpalit ng damit, nang marinig ang nakakagulat na balita. Sa loob ng ilang taon mula nang lumitaw ito sa Misty Great Mountain, kailan ba nawala ang malailusyong hamog doon? Ang kanyang matalinong isip ay nagkaroon ng ilang ideya, posible kayang tama ang kalkulasyon ko? Ang Free Alliance ay hindi gaanong pinapansin ang Misty Great Mountain, ngunit mabilis nilang natuklasan na may isang malakas na daloy ng Ling power na lumitaw sa Australia. Kakatanggap pa lang ng ulat mula sa nasasakupan, ito raw ay kumpirmadong balita na maaaring ikalat. Ang matandang may balbas na kulay gininto ang dilaw na parang nasunog sa araw ay nagmamadaling dumungaw paarap, iniisip na baka si The Darkness ay nagpatawag na naman ng mga malalakas na mutated beast o ano pa. Dahil wasak na ang lugar na iyon, nagtakbuhan na ang gobyerno at mga tao, kaya walang kumpirmadong balita na nakakarating sa kanila. Tanging nagagawa lang nila ay manghula. Bigla, may isang lalaking lumapit at sumigaw, balita. Nagpadala ng mensahe ang Huaxia. Ang mutated beast tree ay naglaho na. Lahat ng mutated beast sa lambak ay naglaho na rin. Sa gitna ng digmaan, anumang balita na lumabas ay sapat na para makagulat sa mga tao. Pwede bang hinaan mo ng kaunti ang boses mo? Nanlaki ang mga mata ng pinuno, anong ibig mong sabihin sa naglaho? Dahil literal na ganoon nga, napahawak siya sa ulo at napasigaw, dahil sa isang ideyang biglang pumasok sa isip niya, huwag mong sabihin, ang dambuhalang Ling power na lumitaw sa Australia. Ay siya nga, ngunit paano siya nakarating doon sa napakaikling panahon ng walang nakakapansin? Ang ganitong bagay ba ay talagang posibleng magawa? Hindi kailanman mahuhulaan ng sangkatauhan ang tunay na lakas ng Misty Great Mountain, pati na rin ang lakas ni Yuziyu. Ang bagay na alam kong pinagtatakahan ng ilang nanonood dito ay kung bakit ang Divine Tree, na hindi naman nasa Misty Great Mountain, ay naglaho rin. Dati, palagi siyang nasa kanyang pangunahing teritoryo, naghihintay sa pagbabalik ng mga bata mula sa tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Yuziyu mismo ang personal na naglakbay papasok sa kaibuturan ng continental shelf ng Australia, tumuntong sa lupa kung saan ang hindi na rin siya gaanong nagulat. Ang kanyang tono ay kalmado, na parang naghihintay lang ng bisita, sa wakas, lumitaw ka na rin. Mutated Beast 3. Ngunit medyo mausisa siya, The Darkness, sa itsura at paraan ng pagdating ng kanyang bisita. Mabuti na lang at hindi na pinahula pa ni Yuziyu, basta na lang siyang lumabas mula sa kanyang special gate, matikas na humarap hindi lamang kay The Darkness, kundi pati na rin sa maraming pangunahing tauhan nito. Kahit anong tingin, alam na si Yuziyu ay bihasa na sa pagkontrol ng spatial travel, ginagawa itong kanyang pangunahing paraan ng transportasyon para tumawid ng kontinente. Ang mga kangaroo ay nakatitig, pinapanood kung ano ang pag-uusapan ng dalawang boss. Ngunit sa loob-loob nila, nagtatanong sila, ang Divine Tree, nagawa niyang tumawid sa kawalan para makarating dito. Nagawa na niya ito hanggang sa ganitong antas. Dahil pinuna mo na ang paraan ng pagdating ko, hayaan mong punahin ko rin ang iyong itsura, naisip ni Yuziyu. Tumingala siya, tiningnan si The Darkness. Wala nang palitan ng bati, direktang pangungot siya sa pangit niyang anyo, mukhang na-absorb mo na ang hari ng Australia, ano? Ang dalawang sungay ay pangit na nga. Mahirap itanggi iyon. Alam din yun ni The Darkness, ngunit noong siya ay isang mahinang nilalang pa lamang, wala siyang gaanong pagpipilian. Kaya matigas siyang sumagot kay Yuziyu, nang iinis, nasiyahan ko ba ang iyong diwa? Akala ko nagtatago ka sa kung saang sulok, nanginginig. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang lumitaw ng hayagan. Isipin mo, nang ahas siyang sabihing nagtatago ako at nanginginig. Bilang isang puno, kailangan ding magkaroon ng pride. Pinandilatan ni Yuziyu ang nilalang na kalahating laman, kalahating buto sa harap niya, matigas na tinawag, The Darkness. Pumunta ako rito para magdeklara ng digmaan. Mabilis kitang hahanapin. Bago iyon, huwag ka nang pumatay pa.
Itinaas ni The Darkness ang ilang galame, ikikilos na parang mga daliring nagtuturuan, inuutusan mo ba ako? Oo, mariing sagot ni Yuziyo, nakatitig sa malaki at pangit na nilalang. Dahil kaya niyang tumawid sa espasyo para makarating dito, kaya rin niyang patayin agad ang bagay na ito. Ngunit mayroon pa siyang bagay na naghihintay sa kanya. Kaya pinaalalahanan niya ito ng bahagya, ay enjoy mo na ang natitira mong kakaunting oras. Pagdating pa lang sa lugar, nagpakitang gilas agad si Baihu sa pamamagitan ng isang maringal at malakas na ungol ng hari ng kagubatan. Kahit pa ang lungsod na ito sa Australia ay naunahan ng sakupin ng mga mutated beast na kasama ng Oceang, hindi ito naging dahilan para mag-atubili siyang makipagbanggaan. Ang mga nasa kabilang panig ay gumagalaw ng sama-sama, kaya napakabangis nila. Anong klaseng tigre ang puti at itim? Kung kulay kahel at itim sana, kasama na namin kayo. Para harapin ang ganito aming kalaban, hindi maaaring gumamit ng pisikal na atake. Ibinuka ni Baiho ng malaki ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang maningning na sinag ng Ling Power, na nagliwanag sa konsensya ng mga kalabang hayop, ngunit nakalimutan niyang mga mutated beast sila, saan sila kukuha ng konsensya. Kaya sa pagkakataong ito, pinuksan na lang ni Baiho ang maingay na grupong ito, pinaglaho sila agad-agad. Isang kung anong halimaw ang nakatakas mula sa mga nasa pampang at mabilis na sumugod kay Baiho, ang mga pangil ay puno ng laway. Gutom na gutom ka ba? Gustong-gusto mo ba ng laman ng tigre? Nagpapakawala pa siya ng skill mula sa bibig kaya hindi niya naisara agad para dumpensa. Nainis dahil naantala ang kanyang grand opening, ginamit niya ang kanyang buntot na parang 1,000 tonelada ang bigat at inihampas sa walang modong mutated beast. Dumaan ito sa lalamunan nito, humingi ng 3,000 litrong malapot na syrup. Sa susunod mong buhay, huwag kang sisingit sa bida, ha? Nang makita ng Oceang na ang kanyang mga tauhan ay pinapatay sa kaliwat kanan, mabilis niyang ipinadala ang kanyang mga berdeng galame para tumulong. Dahil sa pagkakaiba sa laki at napapalibutan pa siya sa loob ng teritoryong kagagawa pa lamang niya, biglang nalito si Baiho. Ang kanyang malalapad na pakpak ay hindi alam kung lilipad ba paitaas o gagamit ng skill na tumatakas. Sakto naman, narinig niya ang sigaw ni Jiu Xian, Flame Fist. Nakita ang kamao ng panda na nagliliyab sa apoy na kanyang katangian. Esakto sa senyales, kapatid. Nandito na ako para iligtas ka. Si Jiu Xian, kahit maliit, ay sumuntok at nag-iwan ng napakalaking UP sa mukha ng Oceang. Nawala ng balanse ang mutated beast at tumamba paatras. Ang dami niyang galame, ngunit sa mga sandaling ito, hindi niya napanatili ang balanse. Ang malaki niyang katawan ay bumagsak sa mga gusali sa likuran. Dito makikita na si Jiu Xian ngayon ay hindi lang gwapo, kundi mas malakas pa kaysa dati. Humaharap sa mutated beast na nagpahirap sa kanya noon, nag-aapoy si Jiu Xian na parang bolang apoy, malakas na nagpahayag, sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo. Kung sino ang matalo, magiging aso. Ngunit ano ang lalabas kung paghahaluin ang aso at panda? Tiyak na hindi maaaring matalo si Jiu Xian. Win! 2 pares ng binti ang lumitaw sa paningin ni Baiho. Isa roon ay may kulay abong balahibo. Akala niya, ang mga kapatid niyang Ching lang ang dumating para tumulong. Ngunit nang tingnan niya pataas, hindi pala. Sino ito? Saang palengke galing ito at mukhang siga? Isang grupo ng mutated beast, mula sa ibon, unggoy, hanggang sa gagamba at mga hayop na may 4 na paa na mahirap pangalanan, ang nakangisi sa kanilang dalawa. Sa dami ng langgam, pati elepante na papatay sa katagalan, paano pa kaya ang isang katamtamang laking tigre at si Jiu Xian na kasing liit ng lollipop? Bukod sa hindi matangkad, walang tatalo sa pagiging mainitin ng ulo niya. Kinuyam ni Jiu Xian ang kanyang kamao, naiinis. Hindi ko inaasahang ganito karami ang lilito. Naakit ba sila rito ng amoy ng dugo ng tao? Ang dami nila, bakit wala pa ang mga kakampi natin? Kasasabi pa lang niya, isang bitak sa kalawakan ang lumitaw kasabay ng isang malakas na tunog sa dulo ng abot tanaw. Mula roon, lumipad ang ilang talulot ng bulaklak na may halong balahibo, nahuhulog ng marahan. Tunay ngang isang napakang-granding entrance. Ang mga kapatid mula sa kumpanyang multi-lahi, Misty Great Mountain, ay maringal na lumitaw ng lumawak ang bitak. Nangunguna si Jiu Wei, taas noo, napakaastig. Ang inang gagamba ay naipasok lamang ang ilang pares ng paa, masyadong malaki ang espasyong kailangan ng maraming paa, kaya walang reklamo. Sa grupong ito, ang maingay na ice bear ay paglabas pa lang ay sumigaw na, nasaan? Sinong kalaban? Hali kayo rito, magpalakasan tayo. Si third brother, ni Yumo ay nagbingi-bingihan. Kung sino ang makabangga ko, siya ang lulutuin ko. Hilaw o luto, depende sa mod. Ayon sa utos ng kanilang big sis, Jiu Wei, patayin silang lahat.
Mukhang ang labanang ito, combat, kung walang isang panig na ganap na mamamatay, ay mahirap malaman ang kahihinatnan. Pause muna sa matinding labanan, baka ang mga bagong gising ay hindi makasabay. Rewind muna natin ang oras pabalik ng 2 araw sa Misty Great Mountain para ipaliwanag kung bakit tumakbo ang mga mutated beast papuntang Australia para magligtas ng tao. Noong mga oras na iyon, kakaunti na lamang ang liwanag ng Ling. Power, pampakulay na lang ng balat, wala nang gaanong epekto. Ang kawan ng mutated beast ay tapos na sa kanilang proseso ng pagsasanay, nakapila ng mahaba, nakikinig kay Yuziyo na nagpapaliwanag, ang Ling Power Tide ay magtatapos sa loob ng ilang oras. Nakatulog na kayo ng mahimbing, ngayon, magbibigay na si boss ng gawain sa inyo, mga kong, alaga, minamahal. Walang paligoy-ligoy, inanunsyo niya sa kanila, susunod, pupunta tayo sa Australia. Ito ang 3 beses na maglulunsad tayo ng kabuoang digmaan, pagkatapos ng laban sa sangkatauhan at sa Oceang. Kahit ang kalaban ay pamilyar at hindi pamilyar, kailangang ipaalala ni Yuziyo sa kanila, sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang ating kalaban ay mas malakas kaysa dati. Prangka rin niyang sinabi sa kanila ang kahihinatnan ng digmaan na walang atrasan, kung matatalo tayo sa labanang ito, maglalaho tayo sa mundong ito. Kaya naman, kailangan nating isantabi ang lahat ng posibleng kahihinatnan, kailangan nating manalo sa digmaang ito. Maikli, malaman, at napakakumbinsido. Sino mang hindi lalaban ng buong lakas ay huwag nang umasang makakabalik pa, at baka mapaalis pa ni Yuziyo. Ang mga pagsubok sa labas ay walang awang dudurog sa kanila. Ang lahat ng kapatid sa Misty Great Mountain ay sabay-sabay na umungol ng mahaba, mga sigaw na nagpapahayag ng pagsang-ayon. Bawat isa ay puno ng diwa, handang patayin ang sino mang gagawa ng kalokohan. Pagkatapos palakasin ng morale, nagpatuloy si Yuziyo, susunod, bubuksan ko ang mga dimensyon. Kusa kayong pumasok sa katumbas na dimensyon. Pagkatapos, dadalhin ko kayo mula sa kawalan ng mabilis patungong Australia. May nakapansin ba na ang pasukan sa mga dimensyon ni Yuziyo ay lumawak na ng 100 beses kumpara sa simula? Humigop sila ng Ling Power hanggang mabusog, lumawak ang espasyo hanggang sa puntong kapag tumayo ka sa pasukan, hindi mo na malalaman kung gaano ito kalawak. Ang mga mutated beast ay maayos na pumila papasok sa mga dimensyong na kategorya ayon sa kanilang elemento, tahimik na naghihintay ng kanilang pagkakataon na dalhin sa larangan ng digmaan gabi sa Australia. Madilim ang kalangitan, walang artipisyal na ilaw ang nakasindi. Tanging liwanag lamang mula sa naglalagablab na apoy na kumakalat sa ilang hanay ng mga bahay ang makikita, malabong nagpapakita ng anyo ng lungsod. Sa hangin, tanging ang lag-itik ng apoy ang maririnig. Walang tunog ng labanan, dahil sa mga sandaling ito, oras na para bilangin ang mga patay, amuyin kung may natitira pang buhay ang kalaban para tuluyang puksain. Si Jiu Wei ay paikot-ikot ang kanyang maningning na mga buntot sa ibabaw ng patay na Oceang. Ang bibig nito ay nakabuka ng malalim na parang hukay, ngunit wala nang natatakot dito. Ang anino ng nakatalukbong na si Jiu Xian ay lumilipad sa itaas. Sa ibaba naman ay ang mga mutated beast na kasama ng Oceang, sa mga sandaling ito, kung hindi man patay ay naghihingalo na. Makapalang alikabok, kung sino ang makalanghap, bahala na sila. Lumapit si Chingang sa lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking bato, na nakayuko na pala, hindi malaman kung kailan. Si Chingang pala iyon. Sa kanyang kamay ay mahigpit pa ring hawak ang tubo bilang armas para protektahan ang buhay. Patay na kaya siya? Nang marinig ang mga yabag na papalapit, hindi man lang siya nag-angat ng ulo para tingnan. Tiningnan ni Chingang ang mga mantsa ng dugo sa katawan nito at napagtanto, patay na. Masyadong maraming dugo ang nawala, kaya malamang namatay na siya bago pa dumilim. Hindi alam ni Chingang ang pangarap ng lalaking iyon na tumawag sa lahat ng Buddha ng 10 direksyon, ngunit marahil sa mga oras na ito, ang kanyang kaluluwa sa itaas ay masayang nakikipagtipon muli sa kanyang anak na babae, matapos magkaroon ng matagumpay na tagapaghiganti para sa kanya. Si Jiu Wei ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, wala siyang pakialam sa mga tao. Mahinahon lamang niyang sinabi sa kanyang mga tauhan, lahat ng halimaw dito ay nalinis na. Sumulong na tayo sa susunod na lokasyon. Mula sa kawalan, tumusok pababa ang mga ugat ng Divine Tree, mukhang nakakatakot na parang mga galamay ng alien na pugita. Ikinaway niya ito na parang kamakaway sa mga bata, pagkatapos ay bawat ugat ay dumampot ng 1 o 2 mutated beast, binuhat sila pataas at itinago kung saan. Isa sa mga dimensyon na humahati sa kalangitan ay medyo malaki, kitang-kita ang katawan ng Divine Tree na mausisang nakatingin pababa sa sitwasyon ng labanan. Hindi ko inaasahan na kaya pala nilang mag-isang puksain ang Oceang. Bilang kanilang pinuno, napaka-proud ko. Lumaki na talaga ng husto ang mga bata. Ngayon, kahit ipaubaya ko na sa kanila ang lahat, wala nang problema.
Nang ang mga mutated beast ay nailipat na sa mga larangan ng digmaan sa Australia, natuklasan ng Waksha Federation ang isang malubhang pagbaba sa dami ng Ling power sa kanilang lugar. Agad silang nagpatawag ng agarang pulong na may pag-aalala. Nagsimula sa pangungusap, ang mutated beast tree ay naglaho na. Ang hamog sa Misty Great Mountain ay ganap nang nawala. Ang reconnaissance team ay wala ring natagpo ang anumang malakas na mutated beast. Ang pinuno na may guhit na uniforme ay kagagaling lang sa pulong ng UN, hindi pa nakakapagpalit ng damit, nang marinig ang nakakagulat na balita. Sa loob ng ilang taon mula nang lumitaw ito sa Misty Great Mountain, kailan ba nawala ang malailusyong hamog doon? Ang kanyang matalinong isip ay nagkaroon ng ilang ideya, posible kayang tama ang kalkulasyon ko? Ang Free Alliance ay hindi gaanong pinapansin ng Misty Great Mountain, ngunit mabilis nilang natuklasan na may isang malakas na daloy ng Ling power na lumitaw sa Australia. Kakatanggap pa lang ng ulat mula sa nasasakupan, ito raw ay kumpirmadong balita na maaaring ikalat. Ang matandang may balbas na kulay gininto ang dilaw na parang nasunog sa araw ay nagmamadaling dumungaw paarap, iniisip na baka si The Darkness ay nagpatawag na naman ng mga malalakas na mutated beast o ano pa. Dahil wasak na ang lugar na iyon, nagtakbuhan na ang gobyerno at mga tao, kaya walang kumpirmadong balita na nakakarating sa kanila. Tanging nagagawa lang nila ay manghula. Bigla, may isang lalaking lumapit at sumigaw, balita. Nagpadala ng mensahe ang Waksha. Ang mutated beast tree ay naglaho na. Lahat ng mutated beast sa lambak ay naglaho na rin. Sa gitna ng digmaan, anumang balita na lumabas ay sapat na para makagulat sa mga tao. Pwede bang hinaan mo ng kaunti ang boses mo? Nanlaki ang mga mata ng pinuno, anong ibig mong sabihin sa naglaho? Dahil literal na ganoon nga, napahawak siya sa ulo at napasigaw, dahil sa isang ideyang biglang pumasok sa isip niya, huwag mong sabihin, ang dambuhalang Ling power na lumitaw sa Australia. Ay siya nga, ngunit paano siya nakarating doon sa napakaikling panahon ng walang nakakapansin? Ang ganitong bagay ba ay talagang posibleng magawa? Hindi kailanman mahuhulaan ng sangkatauhan ang tunay na lakas ng Misty Great Mountain, pati na rin ang lakas ni Yuziyu. Ang bagay na alam kong pinagtatakahan ng ilang nanonood dito ay kung bakit ang Divine Tree, na hindi naman nasa Misty Great Mountain, ay naglaho rin. Dati, palagi siyang nasa kanyang pangunahing teritoryo, naghihintay sa pagbabalik ng mga bata mula sa tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Yuziyu mismo ang personal na naglakbay papasok sa kaibuturan ng continental shelf ng Australia, tumuntong sa lupa kung saan ang hindi na rin siya gaanong nagulat. Ang kanyang tono ay kalmado, na parang naghihintay lang ng bisita, sa wakas, lumitaw ka na rin. Mutated Beast 3, ngunit medyo mausisa siya, The Darkness, sa itsura at paraan ng pagdating ng kanyang bisita. Mabuti na lang at hindi na pinahula pa ni Yuziyu, basta na lang siyang lumabas mula sa kanyang special gate, matikas na humarap hindi lamang kay The Darkness, kundi pati na rin sa maraming pangunahing tauhan nito. Kahit anong tingin, alam na si Yuziyu ay bihasa na sa pagkontrol ng spatial travel, ginagawa itong kanyang pangunahing paraan ng transportasyon para tumawid ng kontinente. Ang mga kangaroo ay nakatitig, pinapanood kung ano ang pag-uusapan ng dalawang boss. Ngunit sa loob-loob nila, nagtatanong sila, ang Divine Tree, nagawa niyang tumawid sa kawalan para makarating dito. Nagawa na niya ito hanggang sa ganitong antas. Dahil pinuna mo na ang paraan ng pagdating ko, hayaan mong punahin ko rin ang iyong itsura, naisip ni Yuziyu. Tumingala siya, tiningnan si The Darkness. Wala nang palitan ng bati, direktang pangungot siya sa pangit niyang anyo, mukhang na-absorb mo na ang hari ng Australia, ano? Ang dalawang sungay ay pangit na nga. Mahirap itanggi iyon. Alam din yun ni The Darkness, ngunit noong siya ay isang mahinang nilalang pa lamang, wala siyang gaanong pagpipilian. Kaya matigas siyang sumagot kay Yuziyu, nang iinis, nasiyahan ko ba ang iyong diwa? Akala ko nagtatago ka sa kung saang sulok, nanginginig. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang lumitaw ng hayagan. Isipin mo, nang ahas siyang sabihing nagtatago ako at nanginginig. Bilang isang puno, kailangan ding magkaroon ng pride. Pinandilatan ni Yuziyu ang nilalang na kalahating laman, kalahating buto sa harap niya, matigas na tinawag, The Darkness. Pumunta ako rito para magdeklara ng digmaan. Mabilis kitang hahanapin. Bago iyon, huwag ka nang pumatay pa. Itinaas ni The Darkness ang ilang galame, ikilos na parang mga daliring nagtuturuan, inuutusan mo ba ako? Oo, mariing sagot ni Yuziyu, nakatitig sa malaki at pangit na nilalang. Dahil kaya niyang tumawid sa espasyo para makarating dito, kaya rin niyang patayin, agad ang bagay na ito. Ngunit mayroon pa siyang bagay na naghihintay sa kanya. Kaya pinaalalahanan niya ito ng bahagya, ay enjoy mo na ang natitira mong kakaunting oras. Paglilinaw sa huling bahagi, ang sumunod na pag-atake ni The Darkness at ang pagka-dissipate ng katawan ni Yuziyu, ay nagpapakita na ang kaharap ni The Darkness ay isang clone, Fanten lamang ni Yuziyu, hindi ang kanyang tunay na katawan.
Kaya galit na galit si The Darkness dahil isang clone lang ang nangahas na magturo sa kanya. Pagdating pa lang sa lugar, nagpakitang gilas agad si Baihu sa pamamagitan ng isang Mar-Ingel at malakas na ungol ng hari ng kagubatan kahit pa ang lungsod na ito sa Australia ay naunahan ng sakupin ng mga mutated beast na kasama ng Oshang, hindi ito naging dahilan para mag-atubili siyang makipagbanggaan. Ang mga nasa kabilang panig ay gumagalaw ng sama-sama, kaya napakabangis nila. Anong klaseng tigre ang puti at itim? Kung kulay kahel at itim sana, kasama na namin kayo. Para harapin ang ganito aming kalaban, hindi maaaring gumamit ng pisikal na atake. Ibinuka ni Baihu ng malaki ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang maningning na sinag ng Ling Power, na nagliwanag sa konsensya ng mga kalabang hayop, ngunit nakalimutan niyang mga mutated beast sila, saan sila kukuha ng konsensya. Kaya sa pagkakataong ito, pinuksa na lang ni Baihu ang maingay na grupong ito, pinaglaho sila agad-agad. Isang kung anong halimaw ang nakatakas mula sa mga nasa pampang at mabilis na sumugod kay Baihu, ang mga pangil ay puno ng laway. Gutom na gutom ka ba? Gustong-gusto mo ba ng laman ng tigre? Nagpapakawala pa siya ng skill mula sa bibig kaya hindi niya naisara agad para dumpensa. Nainis dahil naantala ang kanyang grand opening, ginamit niya ang kanyang buntot na parang 1,000 tonelada ang bigat at inihampas sa walang modong mutated beast. Dumaan ito sa lalamunan nito, humingi ng 3,000 litrong malapot na syrup. Sa susunod mong buhay, huwag kang sisingit sa bida, ha? Nang makita ng Oshang na ang kanyang mga tauhan ay pinapatay sa kaliwat kanan, mabilis niyang ipinadala ang kanyang mga berdeng galame para tumulong. Dahil sa pagkakaiba sa laki at napapalibutan pa siya sa loob ng teritoryong kagagawa pa lamang niya, biglang nalito si Baihu. Ang kanyang malalapad na pakpak ay hindi alam kung lilipad ba paitaas o gagamit ng skill na tumatakas. Sakto naman, narinig niya ang sigaw ni Jiu Xian, Flame Fist. Nakita ang kamao ng panda na nagliliyab sa apoy na kanyang katangian. Sakto sa senyales, kapatid. Nandito na ako para iligtas ka. Si Jiu Xian, kahit maliit, ay sumuntok at nag-iwan ng napakalaking yupi sa mukha ng Oshang. Nawala ng balanse ang mutated beast at tumamba paatras. Ang dami niyang galame, ngunit sa mga sandaling ito, hindi niya napanatili ang balanse. Ang malaki niyang katawan ay bumagsak sa mga gusali sa likuran. Dito makikita na si Jiu Xian ngayon ay hindi lang gwapo, kundi mas malakas pa kaysa dati. Humaharap sa mutated beast na nagpahirap sa kanya noon, nag-aapoy si Jiu Xian na parang bolang apoy, malakas na nagpahayag, sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo. Kung sino ang matalo, magiging aso. Ngunit ano ang lalabas kung paghahaluin ang aso at panda? Tiyak na hindi maaaring matalo si Jiu Xian. Win! 2 pares ng binti ang lumitaw sa paningin ni Baihu. Isa roon ay may kulay abong balahibo. Akala niya, ang mga kapatid niyang Qing lang ang dumating para tumulong. Ngunit nang tingnan niya pataas, hindi pala. Sino ito? Saang palengke galing ito at mukhang siga? Isang grupo ng mutated beast, mula sa ibon, unggoy, hanggang sa gagamba at mga hayop na may 4 na paa na mahirap pangalanan, ang nakangisi sa kanilang dalawa. Sa dami ng langgam, pati elepante na papatay sa katagalan, paano pa kaya ang isang katamtamang laking tigre at si Jiu Xian na kasing liit ng lollipop? Bukod sa hindi matangkad, walang tatalo sa pagiging mainitin ng ulo niya. Kinuyam ni Jiu Xian ang kanyang kamao, naiinis. Hindi ko inaasahang ganito karami ang lilito. Naakit ba sila rito ng amoy ng dugo ng tao? Ang dami nila, bakit wala pa ang mga kakampi natin? Kasasabi pa lang niya, isang bitak sa kalawakan ang lumitaw kasabay ng isang malakas na tunog sa dulo ng abot tanaw. Mula roon, lumipad ang ilang talulot ng bulaklak na may halong balahibo, nahuhulog ng marahan. Tunay ngang isang napakang-granding entrance. Ang mga kapatid mula sa kumpanyang multi-lahi, Misty Great Mountain, ay Mar-Ingel na lumitaw ng lumawak ang bitak. Nangunguna si Jiu Wei taas noo, napakaastig. Ang inang gagamba ay naipasok lamang ang ilang pares ng paa, masyadong malaki ang espasyong kailangan ng maraming paa, kaya walang reklamo. Sa grupong ito, ang maingay na ice bear ay paglabas pa lang ay sumigaw na, nasaan? Sinong kalaban? Hali kayo rito, magpalakasan tayo. Si third brother, ni Yumao ay nagbingi-bingihan. Kung sino ang makabangga ko, siya ang lulutuin ko. Hilaw o luto, depende sa mood. Ayon sa utos ng kanilang big sis, Jiu Wei, patayin silang lahat. Mukhang ang labanang ito, combat, kung walang isang panig na ganap na mamamatay, ay mahirap malaman ang kahihinatnan.
Pause muna sa matinding labanan, baka ang mga bagong gising ay hindi makasabay, pabalik ng 2 araw sa Misty Great Mountain para ipaliwanag kung bakit tumakbo ang mga mutated beast papuntang Australia para magligtas ng tao. Noong mga oras na iyon, kakaunti na lamang ang liwanag ng Ling Power, pampakulay na lang ng balat, wala nang gaanong epekto. Ang kawan ng mutated beast ay tapos na sa kanilang proseso ng pagsasanay, nakapila ng mahaba, nakikinig kay Yuziyo na nagpapaliwanag, ang Ling Power Tide ay magtatapos sa loob ng ilang oras. Nakatulog na kayo ng mahimbing, ngayon, magbibigay na si boss ng gawain sa inyo, mga kong, alaga, minamahal. Walang paligoy-ligoy, inanunsyo niya sa kanila, susunod, pupunta tayo sa Australia. Ito ang 3 beses na maglulunsad tayo ng kabuoang digmaan, pagkatapos ng laban sa sangkatauhan at sa Ocean. Kahit ang kalaban ay pamilyar at hindi pamilyar, kailangang ipaalala ni Yuziyo sa kanila, sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang ating kalaban ay mas malakas kaysa dati. Prangka rin niyang sinabi sa kanila ang kahihinatnan ng digmaan na walang atrasan, kung matatalo tayo sa labanang ito, maglalaho tayo sa mundong ito. Kaya naman, kailangan nating isantabi ang lahat ng posibleng kahihinatnan, kailangan nating manalo sa digmaang ito. Maikli, malaman, at napakakumbinsido. Sino mang hindi lalaban ng buong lakas ay huwag nang umasang makakabalik pa, at baka mapaalis pa ni Yuziyo. Ang mga pagsubok sa labas ay walang awang dudurog sa kanila. Ang lahat ng kapatid sa Misty Great Mountain ay sabay-sabay na umungol ng mahaba, mga sigaw na nagpapahayag ng pagsang-ayon. Bawat isa ay puno ng diwa, handang patayin ang sinumang gagawa ng kalokohan. Pagkatapos palakasin ng morale, nagpatuloy si Yuziyo, susunod, bubuksan ko ang mga dimensyon. Kusa kayong pumasok sa katumbas na dimensyon. Pagkatapos, dadalhin ko kayo mula sa kawalan ng mabilis patungong Australia. May nakapansin ba na ang pasukan sa mga dimensyon ni Yuziyo ay lumawak na ng 100 beses kumpara sa simula? Humigop sila ng Ling Power hanggang mabusog, lumawak ang espasyo hanggang sa puntong kapag tumayo ka sa pasukan, hindi mo na malalaman kung gaano ito kalawak. Ang mga mutated beast ay maayos na pumila papasok sa mga dimensyong na kategorya ayon sa kanilang elemento, tahimik na naghihintay ng kanilang pagkakataon na dalhin sa larangan ng digmaan. Gabi sa Australia, madilim ang kalangitan, walang artipisyal na ilaw ang nakasindi. Tanging liwanag lamang mula sa naglalagablab na apoy na kumakalat sa ilang hanay ng mga bahay ang makikita, malabong nagpapakita ng anyo ng lungsod. Sa hangin, tanging ang lag-itik ng apoy ang maririnig. Walang tunog ng labanan, dahil sa mga sandaling ito, oras na para bilangin ang mga patay, amuyin kung may natitira pang buhay ang kalaban para tuluyang puksain. Si Jiu Wei ay paikat-ikot ang kanyang maningning na mga buntot sa ibabaw ng patay na Ocean. Ang bibig nito ay nakabuka ng malalim na parang hukay, ngunit wala nang natatakot dito. Ang anino ng nakatalukbong na si Jiu Xian ay lumilipad sa itaas. Sa ibaba naman ay ang mga mutated beast na kasama ng Ocean, sa mga sandaling ito, kung hindi man patay ay naghihingalo na. Makapalang alikabok, kung sino ang makalanghap, bahala na sila. Lumapit si Qinggang sa lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking bato, na nakayuko na pala, hindi malaman kung kailan. Si Qinggang pala iyon. Sa kanyang kamay ay mahigpit pa ring hawak ang tubo bilang armas para protektahan ang buhay. Patay na kaya siya? Nang marinig ang mga yabag na papalapit, hindi man lang siya nag-angat ng ulo para tingnan. Tiningnan ni Qinggang ang mga mantsa ng dugo sa katawan nito at napagtanto, patay na. Masyadong maraming dugo ang nawala, kaya malamang namatay na siya bago pa dumilim. Hindi alam ni Qinggang ang pangarap ng lalaking iyon na tumawag sa lahat ng Buddha ng 10 direksyon, ngunit marahil sa mga oras na ito, ang kanyang kaluluwa sa itaas ay masayang nakikipagtipon muli sa kanyang anak na babae, matapos magkaroon ng matagumpay na tagapaghiganti para sa kanya. Si Jiu Wei ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, wala siyang pakialam sa mga tao. Mahinahon lamang niyang sinabi sa kanyang mga tauhan, lahat ng halimaw dito ay nalinis na. Sumulong na tayo sa susunod na lokasyon. Mula sa kawalan, tumusok pababa ang mga ugat ng Divine Tree, mukhang nakakatakot na parang mga galami ng alien na pugita. Ikinaway niya ito na parang kamakaway sa mga bata, pagkatapos ay bawat ugat ay dumampot ng 1 o 2 mutated beast, binuhat sila pataas at itinago kung saan. Isa sa mga dimensyon na humahati sa kalangitan ay medyo malaki, kitang-kita ang katawan ng Divine Tree na mausisang nakatingin pababa sa sitwasyon ng labanan.
Hindi ko inaasahan na kaya pala nilang mag-isang puksain ang Osyang. Bilang kanilang pinuno, napaka-proud ko. Lumaki na talaga ng husto ang mga bata. Ngayon, kahit ipaubaya ko na sa kanila ang lahat, wala nang problema. Nang ang mga mutated beast ay nailipat na sa mga larangan ng digmaan sa Australia, natuklasan ng Huaxia Federation ang isang malubhang pagbaba sa dami ng Ling power sa kanilang lugar. Agad silang nagpatawag ng agarang pulong na may pag-aalala, nagsimula sa pangungusap, ang mutated beast tree ay naglaho na. Ang hamog sa Misty Great Mountain ay ganap nang nawala. Ang reconnaissance team ay wala ring natagpo ang anumang malakas na mutated beast. Ang pinuno na may guhit na uniforme ay kagagaling lang sa pulong ng UN, hindi pa nakakapagpalit ng damit, nang marinig ang nakakagulat na balita. Sa loob ng ilang taon mula nang lumitaw ito sa Misty Great Mountain, kailan ba nawala ang malailusyong hamog doon? Ang kanyang matalinong isip ay nagkaroon ng ilang ideya, posible kayang tama ang kalkulasyon ko? Ang Free Alliance ay hindi gaanong pinapansin ang Misty Great Mountain, ngunit mabilis nilang natuklasan na may isang malakas na daloy ng Ling power na lumitaw sa Australia. Kakatanggap pa lang ng ulat mula sa nasasakupan, ito raw ay kumpirmadong balita na maaaring ikalat. Ang matandang may balbas na kulay gininto ang dilaw na parang nasunog sa araw ay nagmamadaling dumungaw paarap, iniisip na baka si The Darkness ay nagpatawag na naman ng mga malalakas na mutated beast o ano pa. Dahil wasak na ang lugar na iyon, nagtakbuhan na ang gobyerno at mga tao, kaya walang kumpirmadong balita na nakakarating sa kanila. Tanging nagagawa lang nila ay manghula. Bigla, may isang lalaking lumapit at sumigaw, balita. Nagpadala ng mensahe ang Huaxia. Ang mutated beast tree ay naglaho na. Lahat ng mutated beast sa lambak ay naglaho na rin. Sa gitna ng digmaan, anumang balita na lumabas ay sapat na para makagulat sa mga tao. Pwede bang hinaan mo ng kaunti ang boses mo? Nanlaki ang mga mata ng pinuno, anong ibig mong sabihin sa naglaho? Dahil literal na ganoon nga, napahawak siya sa ulo at napasigaw, dahil sa isang ideyang biglang pumasok sa isip niya, huwag mong sabihin, ang dambuhalang Ling power na lumitaw sa Australia. Ay siya nga, ngunit paano siya nakarating doon sa napakaikling panahon ng walang nakakapansin? Ang ganitong bagay ba ay talagang posibleng magawa? Hindi kailanman mahuhulaan ng sangkatauhan ang tunay na lakas ng Misty Great Mountain, pati na rin ang lakas ni Yuziyu. Ang bagay na alam kong pinagtatakahan ng ilang nanonood dito ay kung bakit ang Divine Tree, na hindi naman nasa Misty Great Mountain, ay naglaho rin. Dati, palagi siyang nasa kanyang pangunahing teritoryo, naghihintay sa pagbabalik ng mga bata mula sa tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Yuziyu mismo ang personal na naglakbay papasok sa kaibuturan ng continental shelf ng Australia, tumuntong sa lupa kung saan ang hindi na rin siya gaanong nagulat. Ang kanyang tono ay kalmado, na parang naghihintay lang ng bisita, sa wakas, lumitaw ka na rin. Mutated Beast 3. Ngunit medyo mausisa siya, The Darkness, sa itsura at paraan ng pagdating ng kanyang bisita. Mabuti na lang at hindi na pinahula pa ni Yuziyu, basta na lang siyang lumabas mula sa kanyang spatial gate, matikas na humarap hindi lamang kay The Darkness, kundi pati na rin sa maraming pangunahing tauhan nito. Kahit anong tingin, alam na si Yuziyu ay bihasa na sa pagkontrol ng spatial travel, ginagawa itong kanyang pangunahing paraan ng transportasyon para tumawid ng kontinente. Ang mga kangaroo ay nakatitig, pinapanood kung ano ang pag-uusapan ng dalawang boss. Ngunit sa loob-loob nila, nagtatanong sila, ang Divine Tree, nagawa niyang tumawid sa kawalan para makarating dito. Nagawa na niya ito hanggang sa ganitong antas. Dahil pinuna mo na ang paraan ng pagdating ko, hayaan mong punahin ko rin ang iyong itsura, naisip ni Yuziyu. Tumingala siya, tiningnan si The Darkness. Wala nang palitan ng bati, direktang pangungot siya sa pangit niyang anyo, mukhang na-absorb mo na ang hari ng Australia, ano? Ang dalawang sungay ay pangit na nga. Mahirap itanggi iyon. Alam din yun ni The Darkness, ngunit noong siya ay isang mahinang nilalang pa lamang, wala siyang gaanong pagpipilian. Kaya matigas siyang sumagot kay Yuziyu, nang iinis, nasiyahan ko ba ang iyong diwa? Akala ko nagtatago ka sa kung saang sulok, nanginginig. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang lumitaw ng hayagan. Isipin mo, nang ahas siyang sabihing nagtatago ako at nanginginig. Bilang isang puno, kailangan ding magkaroon ng pride. Pinandilatan ni Yuziyu ang nilalang na kalahating laman, kalahating buto sa harap niya, matigas na tinawag, The Darkness. Pumunta ako rito para magdeklara ng digmaan. Mabilis kitang hahanapin. Bago iyon, huwag ka nang pumatay pa.
Itinaas ni The Darkness ang ilang galame, ikinikilos na parang mga daliring nagtuturuan, inuutusan mo ba ako? Oo, mariing sagot ni Yuziyo, nakatitig sa malaki at pangit na nilalang. Dahil kaya niyang tumawid sa espasyo para makarating dito, kaya rin niyang patayin agad ang bagay na ito. Ngunit mayroon pa siyang bagay na naghihintay sa kanya. Kaya pinaalalahanan niya ito ng bahagya, I enjoy mo na ang natitira mong kakaunting oras. Pagpapatuloy mula sa naunang teksto, anong karapatan mong lumitaw sa teritoryo ko at sabihin sa akin ang dapat kong gawin? Sino ang makakapagpigil? Kay The Darkness, tiyak na hindi siya. Likas siyang mainitan ng ulo. Itong maliit na Divine Tree na dumating ng mag-isa ay naglakas loob pang magturo sa kanya kung ano ang gagawin, paanong hindi siya may inis. Malakas niyang iwinasiwas ang isang galami paarap. Umungol si The Darkness, huwag ka nang magmagaling dyan. Gusto niyang simulan na ang laban dito mismo, sino mang manggahas lumapit ay dapat mamatay. Ngunit, hindi niya inaasahan, ang galami ay madaling tumagos sa katawan ng mutated beast tree. Para siyang isang piraso ng papel na nakatayo lang doon, hinahayaang tusukin siya ni The Darkness. Nang tumagos ang galami, isang bahagyang kislap lamang ng Ling Power ang nakita bago ito naglaho. Ang balat ng puno na may mukha ni Yuziyo ay lumipad na parang punit na papel, ngunit nakatitig pa rin ito kay The Darkness, na parang inuulit ang babaalang sinabi niya kanina. Hindi alam ng kanggaro kung ano ang ibig sabihin yon. Tumayo ito sa tabi ng kanyang hari, nagtataka, patay na ba siya? Hindi pa man niya napipintasan ang puno na napakahina, sinabi na ni The Darkness, hindi. Clone lang niya yon. Muling umakyat ang galit sa loob ni The Darkness. Isang clone lang, anong karapatan niyang pumunta rito para turuan ako? Ipinikit ni Yuziyo ang mga mata, inilipat ang kamalayan sa isang sanga ng Divine Tree. Nang mawasak ito, agad siyang bumalik sa kanyang tunay na katawan. Pagmulat ng mata, nakita niya ang espasyo sa harap niya na napunit ng malaki. Hindi gaanong nagulat si Yuziyo. Tiningnan niya ang mga nasa kabilang dulo ng espasyo, ang kanyang mga tauhan, mahinahon na sinabi, umalis na kayo. Ito na ang huling digmaan. Matagal-tagal na rin mula nang ang Misty Great Mountain ay nagkaroon ng maaliwalas na langit at puting ulap, ang tanaw ay umaabot ng mahigit 10 kilometro. Ngunit para makita ang dahilan kung bakit nawala ang Ling Power dito, kailangang pumasok pa ang mga sundalo para magsiyasat. Marahang tumapak sa damuhan ang mga paa ng isang piling grupo na ipinadala ng Huaxia, nakapasok na sila sa teritoryo ng Misty Great Mountain. Maliit lamang ang grupo nila, para ipakita na wala silang intensyong makipaglaban kung sakaling matuklasan. Ilang taon na rin mula nang huling tumapak ang tao sa teritoryo ng Misty Great Mountain. Hindi pa man nakakarating sa sentro, napanganga na silang lahat dahil sa kanilang nakita. Sinundan nila ang hawak nilang Ling Power Detector at nagmamadaling nagulat sa kanilang headquarters team, nakarating na sa destinasyon. Ang sumunod na pangungusap ang yumanig sa headquarters, ang target, nawala na po. Hindi nawala na parang bula, kundi ang lugar na dating teritoryo ng Misty Great Mountain ay ngayon ay isang hukay na ilang libong metro ang lalim. Mula sa gilid, hindi makita kung gaano kalalim ito, ang alam lang nila, ang gilid ng hukay ay makinis at napakaganda ng pagkakaukit. Napakalalim ng hukay na ang sikat ng araw sa itaas ay hindi kayang tumagos ng higit sa 10 metro. Ang drone na nagpadala ng impormasyon ay tanging isang madilim na lugar lamang ang nakita. Sino ang mangangahas bumaba roon para tingnan kung ano ang mayroon? Ang mahalaga, gusto nilang kumpirmahin kung ang mutated beast tree ay talagang wala na roon. Nag-teleport ba siya sa ilalim ng lupa? Medyo mapaniro naman ang teleportation na yon. Ang tanong ay, saan nagpunta ang dambuhalang punong willow na ito? Ang laki nito ay hindi may kukumpara sa anumang istruktura ng tao, tapos basta na lang siyang nawala. Natuliro ang pinuno na may guhit na uniforme. Pagkatapos lumitaw sa harap ng mga tao noon para bigyan sila ng pagpipilian na talikuran si The Darkness, ngayon ay iniwan niya ang mga tao at nawala na lang. Ang balita tungkol sa paglaho ng mutated beast tree mula sa Misty Great Mountain ay mabilis na kumalat hanggang sa Free Alliance. Nalaman lamang ito ng matandang may gintong buhok nang nasa pribadong silid na siya para magpahinga. Nakakagimbal talaga. Ang paglaho ng mutated beast ay nakumpirmang nangyari kasabay ng paglitaw ng dambuhalang Ling Power sa Australia. Ang ganito kalaking enerhiya, paanong nailipat doon sa loob lamang ng ilang maikling araw? Gaano kalaking lakas ba talaga ang itinago ng mutated beast tree na hindi natin alam?
Ngunit kung iisipin, kung hindi siya nagtago ng lakas mula pa sa simula, saan siya kukuha ng kumpiyansa na bantaan ang mga tao na pumanig sa kanya? Bigla, may naisip na mapangahas ang matandang may gintong buhok, malay natin. Kung ang Ling Power sa Australia ay talagang siya nga, marahil ay matatalo niya talaga si The Darkness. Tumingala siya at nagtanong sa kanyang nasasakupan, kamusta na ang paghahanda ng militar? Nagmamadaling sumagot ito, sa pagkakataong ito, tinipon na ang lahat ng transcendent sa bansa. Ang hukbong dagat, hukbong katihan, at hukbong himpapawid ay handa na po. Hindi magtatagal ay makakaalis na. Itinago niya ang mukha sa likod ng kanyang kamay, bumubulong ng may pag-aalala, kung matatalo tayo, magugunaw ang mundo. Hindi sila sumunod kay The Darkness, hindi nila tinanggap ang alok nitong mabuhay sa isang makipot na piraso ng lupa. Nakapili na sila, kailangang panindigan ito. Kailangang manalo. Sa kabilang panig, mayroon ding kaparehong pananaw ang mutated beast tree sa malayong lugar, ngunit ang mod dito ay mas hindi mapakali kaysa kay Yuziyu noong nag-aanonsyo siya sa kanyang mga anak. Sa bapor pandigma ng hukbong dagat nakatitipon pa lamang, umalingaw-ngaw ang maingay na reklamo, ano to? Gusto mong sumakay ako sa pesteng bagay na to? Si Poo na may masungit na mukha sa tuwing lilito sa eksena, ay palaging may pinapagalitan. Sa mga sandaling ito, itinuro niya ang bapor pandigma na kinatatayuan niya, itinaas ang baba, at sinabi sa pinuno ng Iron Knights, kung sasakay tayo sa pesteng to, gaano katagal bago tayo makarating sa Australia, ha? Sumagot ang pinuno, sabi nila, 5 araw daw. Umungol si Poo, masyadong mabagal. Agad siyang sinagot ng pinuno, mabilis na yon. Tatawid tayo ng kontinente, akala mo ba bibisita lang tayo sa kabilang bahay? Hindi pinansin ni Poo ang paliwanag ng Iron Knight sa likuran. Lumingon ang panda at nagpa siya, lalangoy na lang ako papunta roon. Kailangan kong malaman muna ang sitwasyon sa lugar na iyon. Masyadong mayabang yung Black Ball na yon, gusto ko siyang makita ng mas maaga. Akala mo ba, Black Ball, ang tawag niya sa kanyang mahal na kapatid, Jiusian? Akala mo ba lumamig na ang pagtingin ng magkapatid? Ngunit nang magsalita ang Iron Knight para ipaalala, Kapitan, ang pangalan niya ay The Darkness, hindi Black Ball, saka lang nalaman na kahit ang kalaban ng buong planeta, nagkakamali pa siya ng pangalan. Nakakahiya, umungol si Poo, sumisigaw, tumahimik ka. Hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ng kabilang panig, nagpa siya na siya, kung ano ang sinabi ko, yun na yun. Walang kokontra. Ang grupo ng mga transcendent ay sanay na sa eksenang binubuli ng pandang puno ng tato ang kanyang mga tauhan. Ngayon ay sumisigaw pa siya at nagmumura, araw-araw na lang, puro pakikipagtalo ang alam. Ang kapitan ng grupo sa kabilang panig ay tumingala, sinusuri ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang hukbong dagat ay handa na, hinihintay na lamang ang hukbong katihan. Ang mga transcendent ng buong bansa ay natipon na rin. Isang malalim na boses ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumingit, noong nakaraang dumating ang Osyang, nagkataong nasa England tayo. Sa pagkakataong ito, tayo naman ang aatake. Ipinagkrus niya ang mga braso, pinagmamasdan ang tanawin sa harapan, hindi maiwasang mamangha, mula nang ipanganak ako, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pagtitipon ng militar. Napakaraming aircraft carrier, bapor pandigma, at submarine ang tinipon dito para iligtas ang Australia, pati na rin ang kinabukasan ng buong sangkatauhan. Lahat ng tauhan at kagamitan ay narito na. Puno ng kumpiyansa, ngunit biglang sumingit ng isang nakakasira ng mood na pangungusap ang kalbong lalaking may maitim na balat, ang ganitong hukbo, kaya kayang tumagal ng 1 linggo. Sinaman siya ng tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, halos mapunit ang mata. Hindi pa niya naibabalik ang tingin, narinig na niya ang batang may berdeng buhok sa likuran na sumabat, 1 linggo. Makatagal nga ng 1 araw ay pambihira na, ngunit kahit ganoon pa man, kailangan nating maglunsad ng opensiba. Tunay ng bata, puno ng sigasig. Isang batang may kulot na dilaw na buhok na parang kiling ng leon ang sumang-ayon, tama? Kung ang buhay natin ang kapalit ng kapayapaan para sa susunod na henerasyon, kahit ilang buhay pa, handa akong ibigay. Habang mainit silang nag-uusap, biglang may mga yabag na nagpagulat sa kanya at napalingon siya. Ang kanilang mga lider ay sabay-sabay na nagsalita ng pagbati nang makilala nila na ang pinuno na may guhit na uniforme, ang pinakamataas na commander ng Waksha Federation, ang Kara rating lamang. Pansamantalang iniwan ni Poo ang Iron Knight, puno ng sigla, dumating na ang pinuno. Agad siyang itinaman ng iba, Kapitan, pakitama po ang paggamit ng salita. Leader po, hindi pinuno.
Parang pinuno ng mga tulisan ang dating. Tumingin siya sa direksyon na iyon at sinabi, hindi na kailangan ng pormalidad. Pumunta lang ako rito para magsabi ng ilang salita sa mga sundalo. Dahil sa dami ng bapor pandigma na natipon, nagtayo sila ng isang mataas na entablado, na parang para sa isang opening ceremony. Sa deck ng bapor, sa ibaba, ang mga sundalo ay natipon, maayos ang pila, naghihintay sa sasabihin ng pinuno na may guhit na uniforme. Napagtanto nilang dumating ang leader sa mga oras na ito, hindi nila alam kung dapat ba silang matuwa o malungkot. Mukhang may pamamaalam na talumpati ito. Hindi inaasahan, ang unang pangungusap na sinabi ay ganoon nga, mga sundalo. Sa paparating na labanan, maaaring magsakripisyo kayo sa lupaing iyon. Ang misyong ito ay ang unang sakuna na haharapin ng sangkatauhan sa kasaysayan. Alam na nila ang impormasyong ito, ngunit nang marinig ang boses ng leader sa loudspeaker, na parang humahampas kasabay ng tibok ng kanilang puso, nakaramdam sila ng kaba at pagiging bayani. Ang lahat ng 14 na bansa sa Australia ay halos nalipol na. Ang lakas ng kaaway ay mga halimaw na kayang lumaban sa 14 na bansa ng sabay-sabay. Kahit ang ating mga pamilya at kaibigan ay naninirahan sa lupaing ito, dumanas na sila ng napakaraming paghihirap. Si Po, na nakatayo roon kasama ang Iron Knights, nakikinig sa talumpati, ay marunong ding tumigil sa pakikipagtalo sa tamang oras. Kahit may pag-aalinlangan, ang boses ng pinuno na may guhit na uniforme ay napakatatag, kaya naman, may dahilan tayo para hindi na sila hayaang mabuhay pa sa takot. Sa digmaang ito, kung matatalo ang sangkatauhan, magwawakas ang lahat. Wala na tayong kasaysayan, wala nang huwaksya, at lalong wala ng sangkatauhan. Kaya, itong ika-82 na pagsubok na ito ay kailangang malutas ng lubusan. Ilang tao sa hanay ng mga transcendent ang nag-isip ng malalim. Ang mga mutated beast, malamang ay hindi marunong bamasa, pagkatapos maipasa sa ilang bibig, makakalimutan din. Kung matatalo tayo sa labanang ito, sa hinaharap, walang sino man ang makakaalam na minsan ay umiral ang sangkatauhan sa planetang ito. Sumigaw ng malakas ang pinuno sa mikropono, nananawagan, kaya, mga sundalo. Kahit kailangan pang magsakripisyo hanggang sa huling sundalo ng huwaksya, kailangan nating lumaban hanggang sa huli sa digmaang ito. Dahil mayroon pa tayong hinaharap na naghihintay. Libu-libong sundalo na nakatayo ng tuwid ang sabay-sabay na sumigaw, patayin. Patayin! Patayin! Napakakakaiba. Noon, ang militar ay hindi sumisigaw ng ganito kar-ahas na slogan. Ngunit nagbago na ang sitwasyon ngayon. Kung hindi mo siya papatayin, siya ang papatay sa'yo. Sa panig ng Iron Knights, sabay-sabay din silang sumigaw, ang kanilang mga boses ay humalo sa hukbong dagat. Ang sigaw na, patayin, ay umalingaw-ngaw, nakakapang-inig ng damdamin, lumipad na parang laso ng seda na pumapalibot sa lugar. Pagkatapos ng talumpati ng pinuno, lumingon si Po sa Iron Knight na laging nakasunod sa kanya. Palem, mauuna na ako, maghanda kayo at sumunod sa akin. Diyos ko, itong panda, totoo pala ang sinasabi niya. Gusto niya talagang lumangoy papuntang Australia. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang nasasakupan, tumalo na si Po mula sa gilid ng bapor pababa sa bughaw na dagat. Siya nakasama sa Iron Knights ay mas magaling pang lumangoy kaysa sa hukbong dagat. Hindi malaman kung anong estilo ng paglangoy, palaka o paru-paro, ngunit ang tubig ay humahawi ng malakas sa magkabilang gilid na parang may speedboat na dumadaan. Higit pa roon, hindi niya kailangang sumisid, basta na lang siyang dumadausdos sa ibabaw ng tubig na parang alon. Ang ikatlong pagsiklab ng Link Power ay tumagal na ng 1 buwan, at ngayon, malapit na itong matapos. Ang mga bitak ng Link Power ay nagsimula ng dahan-daang magsara. Tulad ng isang putok ng baril sa kawa. Tumingala siya sa langit, sinuri ang sitwasyon, pagkatapos ay umungol, nag-uutos sa kanyang mga nasasakupan, patayin ang lahat ng buhay sa lahat ng kontinente para sa akin. Umungol sila ng mga mababangis na tunog, nagkagulo at nagtulakan para isagawa ang misyon. Ngunit, hindi pa man sila nakakaalis sa lupa, isang haligi ng liwanag ang direktang bumagsak mula sa itaas, pinuksa silang lahat. Sino mang swerteng wala sa loob ng sinag na iyon ang maaaring nakaligtas, kung hindi, gaano man kakapal ang balat, maglalaho rin. Ang nilalang na nakatago sa loob ng lilac na kapa ay may matalas na mata, tumingala agad sa langit, sumisigaw, mula sa langit. Ang kalangitan ay napunit ng hindi gaanong kalaki. Mula roon, bumuhos ang liwanag ng Link Power, katulad ng paraan ng pagbibigay ng Link Power ng Tide kanina. Ngunit, bakit kakaiba?
May mga kung anong bagay na gumagalaw doon. Bakit parang mga ugat ng puno ang itsura? Bigla na lang, sa isang iglap, ang mundo ay naging ganap na tahimik. Pagtingin sa paligid, ang langit at lupa ay mayroon lamang isang kulay ng kalungkutan. Ang mga puno ay nakatindig na hubad sa ilalim ng madilim na kulay abo na langit. Nasaan ang mga dahon? Mga punong walang dahon. Ang mga katawan ng puno ay maitim, tuyot, at baluktot. Sa lupa ay may mahahabang bitak. Matagal na bang walang buhay dito? Saan ito? Napakatiwangwang. Pagtingin muli sa lupa, nakita ang mga tuyong kalansay ng mga patay, tila namatay sa gutom. Bawat isa ay nakabuka ang bibig, kita ang mga buto. Bawat isa ay patay na. Saan ito? Bakit patay ang lahat? Ang mahahabang kalsada na may estilong kanayunan ay hubad din, walang kahit isang anino ng tao. Ang mga baldosa sa kalsada ay butas-butas. Ang mga bubong ay malapit nang bumagsak sa pagkawasak. Ang mga lumang pader na bato ay sira-sira at tuyot na tuyot, kahit lumot ay hindi tumutubo. Ngunit bakit nawala ang lahat? Napakalungkot, napaka-nag-iisa. Ang boses na iyon, tumutukoy sa nilalang na kadiliman, na abyss, ay nagpakawala ng kanyang mga galami sa lahat ng dako, sa langit at sa lupa, para lamang subukang hanapin kung mayroon pang natitirang buhay. Naguguluhan ito, hindi makapaniwala na siya na lamang ang natitirang nilalang dito. Ngunit pagkatapos ng matagal na paghahalughog, wala na talagang iba. Walang tigil itong naghanap hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan sa mga galami nito. Noon lamang niya napagtanto ng walang magawa na talagang wala ng iba. Gusto kong magkaroon ng kalaro. Gusto ko ring magkaroon ng kausap. Ganoon ang kanyang hinahangad, ngunit tanging ang sarili niyang mga galami lamang ang yumayakap sa kanya sa gitna ng ulan. Hindi siya natatakot na mabasa ng ulan. Inaliw niya ang sarili sa kalungkutan hanggang sa sumikat ang araw. Isang araw, tumila ang ulan at sumikat ang mainit na araw sa mga galami na nakasabit sa isang puno na puno ng malalagang dahon sa tag-araw. Mula sa mga galami na iyon, tumingin ito sa ibaba, sa isang nayong bato na may mga bubong na dayami. Sa sandaling iyon, umaangat ang puting usok na may amoy ng bagong saing na bigas. Hindi siya naghahangad ng bigas. Nakita nito ang usok mula sa kusina. Sa wakas, natagpuan nito ang sangkatauhan. Ang mga galami nito ay biglang naglabas ng pulang aura nang makita ang mga magsasaka, nanang DN, na nagbubungkal sa bukid di kalayuan. Gaano nakatagal simula nang huli siyang makakita ng tao? Sa pagkakataong ito, napakasaya niya, gustong-gusto niya. Gusto niyang pumunta doon, makipagkilala sa mga tao, makipag-usap sa kanila. Siguradong magiging kawili-wili ito, naisip niya. Ang dalawang tao sa bukid ay tumingala, may halong pagkalito at pagkabahala, nagtataka kung ano ang kakaibang ingay na iyon, hindi katulad ng tunog ng anumang hayop, na tumatakbo sa lupa. Makalipas lamang ang ilang segundo, kahit ang mga singkit na mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Ang kanilang mga mukha ay namutla, walang bahid ng dugo. Samantala, ang nilalang kadiliman ay patuloy pa ring bumubulong sa sarili, gusto ko ito. Gustong-gusto, mabuti. Mabuti, nang dumating ito sa kinaroroonan ng mga magsasaka, napagtanto niyang hindi lang siya gusto o masaya na makita ang mga tao. Nakaramdam siya ng gutom, sobrang gutom, talagang mamamatay ako sa gutom. Nagpakita ito sa anyong hindi naiiba sa isang higanteng multo, nakanganga ang malaking pulang bibig, dala ang hindi mabilang na mga patay sa ilalim ng katawan nito, hinahabol ang mga bagong biktima. Ang mga galami nito ang nagpatulan dito sa damuhan, na naging dahilan upang tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay. Sa sandaling ito, nadaig na ng gutom ang katinoan nito. Gusto nitong kumain. Kumain. Pakainin ako, para mapawi ang gutom. Patuloy itong sumisigaw ng malakas, rao-rao-rao, tunog ng paggalaw, pagkain, at nabaliw nang makita ang mga tao sa harap niya. Bigla niyang inihagis ang kanyang mga galami pasulong, habang ang mga mata at bibig ay nanlalaki, nakatingin sa kanila ng may matinding pagnanasa. Ngunit kataka-taka, hindi nahuli ng mga galami nito ang tao. Nahuli nito ang isang bagay na kahugis ng tao ngunit gawa pala sa mga sanga ng puno. Hinawakan ito ng tatlong galami, hinigpitan ang hawak, ngunit naputol lamang ang mga ito ng bagay na iyon, naging maliliit na piraso na lumipad sa hangin. Malinaw na ang anyo sa loob ay walang iba kundi isang clone, Fanten, ni Yuziyu.
Ngunit bakit siya naririto gayong ang panahon ngayon ay libu-libong taon na ang nakalipas? Si Kadiliman, sa sandaling iyon, ay hindi alam kung ano ang kakaiba sa bagay na iyon. Inakala lamang niyang isa itong taong mukhang mas kakaiba kaysa sa iba na sinusubukang lumaban sa kanya. Itinoon niya ang kanyang namumulang mga mata sa harap at umungol, "Umalis ka dyan." Hindi inaasahan, mula sa kung saan, isang dagat ng sulfuric acid, Axet sulfuric, ang bumuhos ng kumukulo, binalot ang buong katawan ni Kadiliman. Ang halimaw ngayon ay parang alon sa dalampasigan, agad niyang naramdaman ang malalaking tipak ng asid na tumalsik at bumagsak sa kanya, madaling lumubog sa isang iglap. Pinanood ni Yuzio ang eksena ng halimaw na pumatay ng maraming tao habang nagpupumiglas sa dagat ng asid. Pagkatapos, bahagya niyang iwinasiwas ang kanyang kamay, walang sinabi, at nagpakawala ng isang makapal at dekalidad na yelo, bang. Sa direksyon ng kamay ni Yuzio, isang alon na gawa sa ilusyong yelo, bangaw, ang bumuhos sa dagat ng asid na kanyang nilikha. Akala mo'y matutunaw ang yelo, ngunit hindi, na-freeze nito pati ang dagat ng asid sa harap niya. Sa lugar ng pagbabanggaan, narinig ang mga tunog ng pagbulwak at pagsirit. Ngunit ang tanawin sa harap niya ay labis na ikinagulat ni Kadiliman na nakalimutan niyang tumakas. Na-freeze ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, ang nasa harap niya, Yuzio, ay mabangis na nag-transform sa isang higanting bibig na humiwalay mula sa katawan ng puno, matulis at may kakayahang umungol na parang mabangis na hayop, ang absolute evolution, wolf form. Umaatungal ito patungo kay Kadiliman sa anyo ng isang matapang na kulay abong lobo, na may walang katapusang ling power na nagniningning sa likod nito. Kahit maliit ang anyong lobo, sumugod ito sa ulo ni Kadiliman sa napakabilis na paraan, ibinaon ang parehong mga kamay at paa sa ulo at malaking katawan nito. Umakyat siya roon, ibinuka ang bibig, at buong lakas na kinagat ang ulo ng kalaban, lumilikha ng malakas na tunog ng pagkapunit. Akala mo'y mabibiyak ang ulo nito, ngunit hindi inaasahan, sa paningin ni Yuzio, sa gitna ng tumatalsik na laman at dugo, mayroong isang bagay na napakabilis kumilos, dalawang halimaw na humiwalay mula kay Kadiliman, sumusugod na parang mababangis na aso na may napakatalas at dekalidad na mga ngipin. Masyadong mabilis ang pagdating nito, hindi nakatalon si Yuzio para umiwas. Ngunit nang tumama ang mga pangil sa labas, isang tunog na parang tumama sa metal ang narinig, keng. Ang balat pala ni Yuzio ay sumailalim na sa absolute evolution, turtle shell form. Siya mismo ay naging isang malaking pagong, itinaas ang sarili para labanan ang atake mula sa mga ngipin ng mga baging na kulay berde ngunit puno ng lason. Isang matibay na depensa na hindi kayang tagyusin. Ang anyong pagong, sa isang bahagyang pagwagayway ng kamay, ay lumikha ng isang paalang na hiwa sa galame, madali itong nahati sa dalawa. Sinamantala agad ni Kadiliman ang pagkakataon, ibinuka ng malaki ang bibig para lumikha ng isang higanting bola ng ling power sa loob nito, direktang pinatama sa pagong. Ang atake nito ay dumurog kahit sa sarili niyang mga galame, ngunit wala siyang pakialam, gusto lamang niyang ilubog ang pagong sa agos ng ling power. Ang umuugong na tunog ay yumanig sa paligid, winawasak ito sa isang iglap. Ang lupa sa ilalim ng paa ng ibang mga mutated beast ay malakas na nayanig, kaya't lahat ay napahinto sa pakikipaglaban upang mapanatili ang kanilang posisyon. Ang mga baboy ramo at badger na malapit sa sentro ng lindol, sa harap nila ay may isang bagay na malaki at higanti na umaangat mula sa lupa. Dahan-dahan itong umangat, na parang may binabalot sa loob, ngunit tila malawak ang espasyo. Ito ay isang espasyo na napapalibutan ng pinaghalong lupa at bato na itinayo ni Yuzio para magkaroon ng pribadong lugar para sa isang seryosong usapan kasama si Kadiliman. Sa kanyang absolute evolution form, turtle form marahil, hindi siya gumamit ng lakas, bagkus ay nanoyang nagkomento, mukhang nasanay ka na sa paggamit ng katawang iyan, ang katawan ng nilalang na may dalawang sungay, ano? Sumagot din ito, Kadiliman, nang may pangmamaliit, ikaw, bilang isang tao tumutukoy marahil sa pinagmulang kaluluwa ni Yuzio, hindi ba't ginagamit mo rin ng mahusay ang paraan ng pakikipaglaban ng mga puno? Hindi pareho, sumagot si Yuzio. Si Kadiliman ay kakakapasok lang sa katawan ni dalawang sungay hindi pa katagalan at ginagamit ang lakas nitong rank 4. Samantalang ako, na dinala sa mundong ito, ay kinailangang umasa sa sariling lakas mula sa simula. Sumagot agad siya, gayunpaman, 5 taon na akong naninirahan dito. Nang marinig ang 5 taon, tila nasaktan si Kadiliman at nagalit ng husto, sumisigaw, 5 taon lang yan. Isang maikling panahon, ngunit ipinagmamalaki mo na ng katawa-tawa.
Iwinasiwas niya ng malakas ang kanyang pinalakas na mga galame. Nakita ang mga matitigas na masa na kamakaway patungo kay Yuziyu, kasabay ng matinding pagsigaw, ako ay nakakulong sa kailaliman na iyon sa loob ng isang epak. Hinati niya ang kanyang ulo sa dalawa, ang panlabas na bahagi ay mas malaki kaysa sa panloob, at mabangis na sumugod kay Yuziyu. Walang takot si Yuziyu. Ang mga ugat ng puno na bumaon sa lupa ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa dulo, parang isang gumagalaw na kulungan na nakapalibot sa kanya, na siya ang sentro. Idineklara niya muli kay kadiliman, kung gayon, pagkatapos ng araw na ito, mag-iiba na ang lahat. Nang matapos magkabuhol-buhol ang mga ugat ni Yuziyu, nag-anyo itong isang napakalaking mutated beast sa likuran niya, nakabuka ang bibig ng may pagbabanta patungo kay kadiliman. Ito ay gawa mula sa mismong katawan ng willow tree, makikita pa ang ilang sanga at berdeng dahon sa ulo nito. Agad itong sumugod kay kadiliman. Gamit ang higanteng sukat ng malaking puno, ibinuka ni Yuziyu ang bibig at nilamon ng buo, si kadiliman. Tanging ilang pulang sinag lamang ang nakita sa pagitan ng mahigpit na nakatikom na mga ngipin. Itinapak ang malalaki at maitim na paa sa lupa, isang malakas na kalabog ang narinig. Muli niyang binago ang kanyang anyo, naging humanoid willow form. Tumingin si Yuziyu sa malayo at bumulong kay kadiliman, na nasa loob na niya marahil, magpatuloy ka sa pagdanas ng susunod na epoch sa kadiliman. Sa paligid niya, ang larangan ng digmaan ay nananatiling marahas, umaalingaw ang malalakas na alon dahil sa pagbabanggaan ng lakas. Ang haring puting unggoy na iyon, sa isang sandali ng kawalang ingat, ay natama ng isang malakas na buga ng enerhiya mula kay Niyumo, na dumaplis sa kanyang kaliwang braso. Dahil masyado siyang malapit sa kalaban, ang kanyang leeg ay madaling napulupot ng buntot ni Niyumo. Ginamit niya ang kanyang natitirang kamay para hawakan ang buntot, sinusubukang kumawala ngunit hindi magawa. Ang buong katawan niya ay malakas na ibinagsak sa lupa, umalingaw ang tunog. Gamit lamang ang buntot, madaling natalo ni Niyumo ang unggoy, parang isang sampal sa mukha ng tatlong natitira na hindi kalayuan. Lahat sila ay bagbog sarado, nakahandusay sa lupa na bitak-bitak at umuusok. Ang haring puting unggoy na lamang ang may kakayahang lumaban sa sandaling iyon. Ang ina ni Zillian ay nakahandusay na, may dagwang ulo, hindi alam kung patay na o hindi pa. Ang reyna ng mga langgam, nakasilip mula sa likod ng kanyang mahabang puting buhok, ay tumingin kay Niyumo ng may matinding puot. Hindi niya matanggap na mapatay ang haring puting unggoy sa harap niya. Dahil sa bugso ng damdamin, sumugod siya patungo sa lintik na dragon, Niyumo, para iligtas ang kasama. Ngunit hindi inaasahan, ang malaking katawan ng reyna ng mga langgam ay madaling tinagos ng braso ni Niyumo, dahil sa mga kuko na unang tumusok. Ang tunog ng kanyang laman na napupunit ay malinaw na narinig sa hangin. Mabilis na ibinagsak ang kanyang malaking katawan sa lupa. Isang malaking butas ang lumitaw sa dibdib nito, umaagos ang dugo na hindi alam kung ilang litro. Bilang kapalit, ang haring puting unggoy ay tunay ngang napalaya. Puno ng galos ang kanyang katawan, nakatitig siya sa kanyang kasamang bumagsak, ngunit wala siyang magawa. Sa paligid, wala nang makatakbo. Alam ito ni Niyumo. Ibinuka niya ng malaki ang bibig, tinipon ang Ling Power sa isang siksik na bola, at pinaputok ito patungo sa apat na nakahandusay na kalaban. Maliban sa haring puting unggoy, ang iba ay sumuko na, tinatanggap ang kamatayang paparating sa kanila sa gitna ng maningning, maganda ngunit nakamamatay na liwanag. Ang Ling Power ni Niyumo ay dumaan, walang kahit katiting na Ling Chi ang natira. Ginamit ni Niyumo ang isang malawakang atake ng Ling Power, at hindi nagtagal, nag-iwan ito ng isang tagpong malabo dahil sa makakapal na usok na umaangat. Ang Martingale na dragon ay nakatayo roon, nakataas ang mga pakpak na puno ng hamon, na parabang kapag may nakita siyang isang nilalang na buhay pa roon, handa siyang sumugod at lapain ito. Ngunit, nang unti-unting hamupa ang usok, isang mukhang medyo pamilyar at medyo hindi ang lumitaw, ginagamit din ang mga pakpak para tabunan ang umiikot na alikabok sa paligid niya. Nagkatitigan ang apat na mata. Iyon pala ay si Leilong mula sa Misty, Great Mountain, na dumating sa tamang oras para gamitin ang sariling katawan upang harangin ang atake para sa mga mutated beast sa ibaba. Dahil sinalo niya ang buong atake kanina, kaya't ang mga halimaw ngayon ay nagulat lamang at hindi pa namatay. Ngunit sino ang nagpadala kay Leilong ng biglaan?
Walang nakakaalam kung kailan siya lumitaw. Hindi lumilingon, marahan siyang humingi ng pahintulot sa mga nasa likuran niya, paumanhin, mga hari, maaari bang ako na ang lumaban sa kanya? Noong una, inakala nilang dahil pareho silang dragon kaya gusto niyang makipaglaban sa dragon. Ngunit hindi inaasahan, ginulat ni Leilong ang lahat, gusto kong lumaban dahil siya ang aking ama. Natigilan si Niyumo habang nakatingin sa kanya, hindi alam kung nakikilala niya ito o hindi. Sa ngayon, ito ay labanan ng mga mutated beast na halos magkakasinlaki. Lumapit si Kuizo para makipagkilala sa isang nilalang na may malalaking paa na nakatapak sa lupa, halos kasing laki niya. Mukha itong butiki na may makinis at batik-batik na gintong balat, ngunit ang mga pares ng kamay at paa sa gilid ng katawan nito ay mukhang kakaiba, parang kinuha mula sa ibang nilalang at ikinabit lamang. Itinoon nito ang pulang mga mata sa kalaban, tila pinili na rin ito si Kuizu bilang kalaban mula pa sa simula, mahirap makahanap ng katulad niya, sapat nang malaman na kasing laki niya ito. Pareho nilang ibinuka ang bibig at walang tigil na nagmurahan bago sumugod sa isa't isa para sa isang makasaysayang labanan. Tanging sa malayong lugar lamang namumukod tangi si Bai Shaoxian kasama ang isang nilalang na nag-aapoy ng malakas ang ulo, nakatayo sa dalawang nakaumbok na bato, matagal nang walang anumang ungol o pagpapakita ng galit. Sa ibaba kung saan sila nakatayo ay isang dagat ng naglalagablab na apoy. Ang kalaban ng puting dragon, Bai Shaoxian, ay kamakawi pa, na parang isang palakaibigang beauty queen. Ito ang mutated na platypus, na ang buong katawan ay nag-aapoy ng malakas. Sa anumang anggulo tingnan, hindi ito mukhang kapantay ng ice dragon na si Bai Shaoxian. Alam ito ni Bai Shaoxian. Naiinis siya sa iniisip, lintik talaga. Hindi ko maintindihan kung ano ang plano nila noon. Bakit ako ang pinapalaban sa isang ito? Hay, wala nang ibang paraan. Nagsimula ng laban si Bai Shaoxian gamit ang isang ice beam na lumabas mula sa kanyang bibig. Diretsyong tumama ito sa mukha ng platypus. Hindi ito umiwas, bagkus ay hinarap pa ito. Malinaw na narinig ang isang masakit na blag. Nahulog ito ng patihaya, niyakap ang ulo at hinimas-himas ito sa sakit. Dalawang mahabang agos ng dugo ang damaloy mula sa ilong nito, mukhang kaawa-awa. Hindi pa roon natapos, ang buntot ni Bai Shaoxian ay humampes diretsyo sa platypus. Bog! Ang maliit nitong katawan ay naitulak ng mga 10 metro ang layo. Nang huminto ito, nakita na lamang na bumaon ang ulo nito sa lupa, nakatuwad ang puwit. Sa anumang paraan tingnan, talagang dehado ito laban sa nagtataasang si Bai Shaoxian. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na parang kidlat na sumugod si Bai Shaoxian gamit ang kanyang malaking katawan mula sa itaas patungo sa platypus. Ito, na kanina pa binubugbog, ay biglang nainis ng husto. Malakas nitong itinukod ang mga kamay sa lupa, nakasimangot na tumingin sa kalaban, na parang sinasabing, Hoy! Matagal na kitang pinagbibigyan, Ang tuka nito ay mukhang medyo cute, ngunit nang bamuka ito, nakita ang mga nagkalat na matutulis ng ngipin sa loob, nakakadiri. Mula sa lalamunan nito ay lumabas ang isang lumulutang na apoy, ang skill na lava breath, na umikot at mukhang napakalakas. Ngunit hindi inaasahan, ang lava na iyon ay tumulo lamang sa lupa pagkalabas mula sa bibig ng platypus. Akala mo'y gusto nitong gumawa ng sunog sa paligid niya. Walang balak si Bai Shaoxian na makipaglaro pa sa walang kwentang ito, na may iilang skill lang at hindi pa maayos gamitin. Kaya't ibinuka niya ang bibig at nagbuga ng isang haligi ng ice beam tulad ng kanina, kung ano man ang tamaan nito ay nagiging yelo. Ang platypus ay naging dekorasyon na lamang para sa ilan sa mga haligi ng yelo na itinayo ni Bai Shaoxian, na malinaw at napakaganda. Ang mga higanteng blok ng yelo ay sunod-sunod na sumasalamin sa maningning na sikat ng araw. Nakita ang isang maliit na tuldok sa gitna, ang platypus, na nakatitig. Hindi na gumagalaw ang platypus. Inakala ni Bai Shaoxian na tapos na talaga. Ito, dapat lang. Ngunit ang masamang tingin ng hayop sa loob ng yelo ay nagpapakitang hindi pa. Galit pa rin ito, naghahanap ng paraan para makatakas. Ang blok ng yelo ay nagsimulang umusok, at pagkatapos ay narinig ang malinaw na mga tunog ng pagbitak. Ang platypus, na yumayakap sa ulo sa loob, ay may ginawang kung ano na nagpanganga kay Bai Shaoxian. Ang yelo niya ay sadyang napakakapal, paanong nangyaring nasira ito ng ganoon kadali? At nakatakas nga ang platypus. Ibinuka nito ang bibig at umungol ng mahaba at puno ng galit, ang bibig nito ay hindi naiiba sa isang malakas na speaker. Kasabay nito, ang mga blok ng yelo ay sabay-sabay na nabasag.
Ginamit ng Platypus ang isang kakaibang skill, binalot ang sarili sa isang higanting bola ng lava. Si Bai Xiaoxian, na nasa ganoon kalapit na distansya, ay tiyak na tatamaan. Ang lava ay umapaw na parang malalaking alon, dumaan sa ibang mga labanan na kasalukuyang nagaganap. Maging si Qinggang, na gumagamit ng buhangin para pigilan ang mga mutated beast, ay napalingon sa lava na umaakyat na parang mga higanting alon. Mabilis niyang napagtanto ang panganib na paparating sa kanya at sa kanyang mga kasama. Kung tatamaan ang mga gorilla nito, tiyak na mapapaso sila hanggang mamatay. Sumugod siya ng mabilis, itinaas ang kamay at sumigaw, elemento ng lupa. Itaas ang isang globo na babalat sa lugar sa paligid ko, para harapin ang paparating na alon ng lava. Ito ay parang alon sa karagatan na nilamon ng lahat, pati na ang globo ng buhangin ni Qinggang. Ang magkapatid na Leng Feng ay biglang tumalon sa tuktok ng globo, inoobserbahan ang sitwasyon. Sumigaw ang isa, "Kuya." Sa ibaba, lahat ay nilamon na ng lava. Maayos pa rin ang magkapatid na Leng Feng, ngunit tumingin siya sa harap, nag-iisip, ang lava ito ay nagmula sa laban ni Bai Xiaoxian. Mukhang masama ang sitwasyon. Sa loob ng ilang 10 metro sa paligid ni Bai Xiaoxian, wala nang iba kundi dagat ng lava. Ilang malalaking agos ang dumadaloy mula sa tuktok ng ice barrier na mabilis niyang ginawa, humahalo sa kumukulong lava na may tunog na, Mang NGUC. Masama ang tingin niya sa kalaban mula sa loob ng globo ng yelo. Naramdaman ni Bai Xiaoxian na mapalad siyang nakagawa ng ice barrier para iligtas ang sarili, ngunit pinaalalahanan din niya ang sarili na mag-ingat dahil ang kalaban sa harap niya ay sobrang mapanira ang atake. Kanina lang, nang malapit siya, natuklap ang isang bahagi ng kanyang balat, madali siyang maluluto nito at gawing pulutan. Matapos ang ataking iyon, itinaas ng Platypus ang kamay sa ulo at nagkamot, na para bang tanga, ngunit hindi na ito kasing galit tulad kanina matapos makita ang kasalukuyang hindi magandang kalagayan ni Bai Xiaoxian. Isang green wolf na kilala sa bilis, ay sumigaw ng kaawa-awa nang ang lalamunan at dibdib nito ay tinamaan ng 3 mabilis na hiwa, dala ang maraming dugo. Hindi makalaban, ang Blood Wolf ay bumagsak sa harap ng isang kakaiba, malaki, at nagliliwanag ang matang nilalang. Malinaw na nakikita sa kamay nito ang 3 matutulis at mahahabang kuko, na tiyak na siyang sandatang humiwa sa lalamunan ng Green Wolf kanina. Malinaw na hindi ito ang unang Green Wolf na napatay. Ang gintong langgam ay biglang lumitaw, nagpapakita ng kanyang pagdating, patungo sa mutated beast na pumatay sa kanyang mga kapatid. Ang maliit na gintong langgam ay mabilis na sumugod patungo sa kalaban at hinampes ng kanyang panga ang mukha ng may pulang sungay, ang saber-toothed wolf ng walang awa. Isang malakas na sak ang umalingaw-ngaw, ngunit walang nangyari sa hayop. Ginamit nito ang kanyang braso para matagumpay na maarang ang atake ni Jin Chanzi. Mahinang huminga ito nang may pagbabanta mula sa bibig na may 2 pangil na tumutubo mula sa ibaba. Ang mga nakakatagal sa bigat ni Jin Chanzi ay laging mahihirap na kalaban. Mabilis ding nahulaan ng mga mata nito, isang malakas na ling power ang patuloy na lumalabas mula sa iyo. Tiyak na hindi pwedeng mawala ng pag-iingat. Ang saber-toothed wolf ay umungol diretso sa mukha ni Jin Chanzi bilang sagot. Walang pakialam kung tama o mali ang sinabi ng gintong langgam, narito siya para pumatay. Ginamit nito ang kanyang mga kuko, na pinalakas ng 3 beses. Ang lakas na nagmumula rito ay umaapaw, kaya't nang tumama ito sa lupa, lumikha ito ng mga alon na ilang 10 metro ang taas, hindi ka panipaniwala para sa isang mutated beast na kasing liit ni Jin Chanzi. Makapal na usok ang kumalat sa buong larangan ng digmaan, ngunit ang matalas na mata ng lobong ito ay nakatutok na sa target. Gamit din ang mga kuko na nakabuka, sumugod ito diretso kay Jin Chanzi sa kabilang direksyon, direktang bumangga sa kamao ng gintong langgam. Ang espasyo sa paligid nilang dalawa ay sumabog ng malakas, kahit na nagkadikit pa lamang sila. Kung hindi sapat ang 3 beses, dinagdagan pa. Ang isa pang kamao ni Jin Chanzi ay itinaas na. Pinalakas niya ito ng 4 na beses at itinama ito sa mukha ng hayop, na naging dahilan upang tila lumubog ang mukha nito. Dekalidad ang suntok na iyon, ngunit hindi nito napatalsik ang hayop, sa halip, lalo lamang itong nagpagalit. Sa sandaling tinamaan ang mukha niya, mabilis siyang sumulyap, at ginamit din ang kabilang braso para suntukin ang mukha ni Jin Chanzi. Ang ulo ng langgam ay pumihit ng mabilis sa gilid, may narinig na tunog na parang may nabasag sa loob. Hindi pwedeng bumagsak ng hindi gumaganti. Gumanti si Jin Chanzi ng sipa gamit ang kanyang panga mula sa ilalim ng baba ng lobo,
na naging dahilan upang magbanggaan ang mga ngipin nito at damyugo. Dahil tila natapakan ng kanyang pagmamataas, nabaliw ito at nagpasya siyang makipagpatayan sa lintik na langgam na ito. Pareho silang nagpakawala ng 12-12 ng sunod-sunod na atake. Kung umatake ka ng isa, aatake rin ako ng isa. Ganoon lang ng ganoon. Sa paligid nilang dalawa, walang ibang nang ahas lumapit, ganap na ipinaubaya sa kanila ang marahas na larangang ito. Dahil hindi matalo-talo, nagalit ng husto ang lobo, ibinuka ang bibig at umungol, nais magpakawala ng huling alas para tapusin si Jin Chanzi. Hindi niya papayag ang matalo siya ni Newman. Malakas niyang itinapak ang paa sa lupa, agad na lumikha ng mga alon. Habang pumapasok sa posisyon, ang katawan niya ay tumatag sa lupa, kasabay ng pagtira ng mga kamay, umapaw ang Ling Power, at lumipad ang kanyang kapa. Tagumpay ang pagpapalakas ng 5 beses.